The great si Jen Ross ng Kaligtasan. Nag-usap kami kasi nga ako ang aking focus naman kasi it is protecting the environment. So, nagsama ni Jen Ross yung security at kaligtasan mamaya at kaligtasan. Kaya naging Kaligtasan. So, kami dalawa po yun. Napakalaki pong responsibility ito dahil napakalaki po ng Pilipinas din. Para maikot namin ito ng aming dalawa lang, in our lifetime, hindi namin mapupuno ang Pilipinas. Kaya isang araw, nagpunta kami sa Mindanao at nakita namin, na-discover namin na Mindanao. At doon namin naisip, paano natin mapapaalam ito sa kakarami? Kung tayong dalawa lang ikot-ikot, hindi ito mauubos. Kailangan, pati manuno natin, kailangan ikutin lahat. So, naisip namin, gumawa na isang programa. Kasi isang programa, mapapanood ng marami. From the Philippines and all over the world. Kasi ngayon tayo, online, real-time. So, nag-create po ang Wonderful Pinas. Ang Wonderful Pinas po, ang pinapakita namin dito, yung kagandahan ng Pilipinas, yung ating kalikasan na buo pa at makapagbigay kami ng awareness sa ating mamamayan, mga kabayan, na protektahan yung bayan. Kasi bakit po ba kailangan protektahan? Unang-una, para sa mga ating mga anak, mga ating next generation, na ma-enjoy nila kung ano yung na-enjoy natin ngayon. Pangalawa, yung ating mga kabayan sa mga probinsya, pag tumanda po ang ating kalikasan, magkakaroon po tayo ng turismo, at pagkaroon ng turismo, magkakaroon ng ekonomiya, yung ating barangay, at maganda po ang mangyayari sa lugar na yun. Kaya po, ganun ginawa ni Jen Sermonia. At pagkatapos po, naisip din namin na napakaraming palang lugar ng kita na hindi na kasama sa listahan ng Department of Tourism. Kaya ginawa namin, gusto rin namin yung mga lugar na hindi kilala, pinapaganda. At isa pa, pinaalam din namin ano yung observation ng kapulisan or security ng area para malaman natin kung safe ba puntahan ng mga local tourists at foreign tourists. Kaya yung kung pinapag-focus namin, isa pa, maganda dito, pinipili namin yung mga lugar na pasok sa budget ng ating mga kababayan. Swak po yun. Kaya pag punta po kayo sa Pilipinas, parang may mapupuntahan yan na swak sa budget natin, hindi ubos sa ating pinakababuhan. So dito mag-enjoy po tayo. Yung po ang Wonderful Pinas, tayo lahat na maging proud bilang sa Pilipino na tayo ay merong magandang bayan. Then, Mr. Paul. Yung nagpamuli natin ang ating idolo, Albert Martinez. Ayan po, Wonderful Pinas, ibig sabihin beyond sceneries, beyond tourism. And nandun lagi yung kanyang kawang gawa na ginagawa, sharing yung blessing niya bilang isang successful na overseas Filipino. Napakarami po nito. Pag-iikot po namin sa Europe, sa Middle East, sample lang po ng wonderful OFW. Isa pong engineer sa Riyadh, engineer. Maliban sa presidente siya ng isang NGO, maliban sa namimigay siya ng mga ayuda at pinupuntahan yung mga bahay kalinga ay meron din tayong kababayan. Simple lang naman siya. Caregiver siya. Pero iniwan niya ang kanyang anak. 3 years old, pinakabata. I think 12 years old, pinakamatanda. Iniwan niya. Ngayon po ay graduate na lahat. Yung anak niya sa college, sa pawis, dugo na pinuhunan niya bilang isang OFW. At maliban doon, pinatayo niya ang isang foundation. Presidente rin po siya ng isang NGO at tuloy-tuloy na tumutulong sa kapwa niya OFW sa Italy. Di ba inspiring din? Pero din isang OFW. Talo pa niya ang embahada, pero recognize siya ng embassy. Dalawang po ito, isa sa Qatar, isa sa Bahrain. Grabe, GO, di ba? Wala siyang pinipili.
Mapapanood po natin yan soon. Before the end of January or January po Kape na lang. may papalabas natin yung inspiring stories ng OFW. Abangan po natin yun. Wonderful Pinas, Wonderful OFW. Di ba? Part 1. May part 2 pa. May part 3 pa kasi Global OFW Frontliners. So meron po kaming special tribute para sa inyo na ito po yung tribute sa lahat ng OFW Frontliners. Panoorin po natin.